Dahil daw sa mainit na panahon, lumiit ang mga hinahangong bangus sa ilang palaisdaan sa Pangasinan. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joan, magandang umaga. Ivan, apektado nga ang ilang bangus growers dito sa probinsya ng Pangasinan dahil sa patuloy na nararanasang mainit na panahon. Nakatakdang anihin ni Mang Dindo mula sa Binmalay, Pangasinan ang kanyang mga alagang bangus ngayong buwan. Dapat daw nasa 10 to 13 inches na ang haba ng mga bangus, pero umaabot lamang sa 6 to 7 inches ang haba ng mga ito. Hindi na lumalaki, sobrang init. Ayon sa otoridad, nalulugi na raw ang ilang bangus growers dahil maliliit ang mga bangus na naha-harvest. Apektado raw ang paglaki ng mga bangus dahil sa matinding init ng panahon. Ang isang major reason ay yung init ng araw. Totoo yun. Kasi maraming palaisdaan ang sobrang babaw. Forced harvest ng araw ang ginagawa ng ilan para hindi mamatay ang mga isda dahil sa nararanasang biglang pag-ulan. Bumababa kasi ang dissolved oxygen ng palaisdaan sa biglaang pagbabago ng panahon. Pag mainit, lumulutang sila pag umaga. Dahil maraming supply, bumaba sa 90 hanggang 110 pesos kada kilo ang presyo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Maigpit din ang monitoring sa mga bangus na ipinapasok sa fish market. Kapag wala pong auxiliary, tinitignan namin yung mga dalang isda, mga bangus. Tsaka chine-check po namin kung pag malambot, hindi pwede. Samantala, dahil rin sa mainit na panahon, nagbabala ang Bureau of Fire Protection na hindi rin ligtas sa sunog ang mga sasakyan. Mas lalo raw delikado kapag nakaparada ito sa ilalim ng tirik na araw. Sa tala ng BFP, 13 sasakyan na ang nasunog sa magkakahiwalay na insidente sa Pangasinan mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Isa sa dahilan kung bakit mayroong nasusunog na sasakyan dyan, ma'am, yung hindi po natin na-check up yung mga electrical wirings ng ating mga sasakyan. Posible rin daw masunog ang sasakyan dahil sa mga naiiwang gamit sa loob nito, gaya ng cellphones, bottled water, lighters, aerosol cans, sunglasses, carbonated drinks, mga pagkain at gamot. Kabilang kasi ang mga ito sa combustible materials at madaling matunaw kapag mainit o direktang nakabilad sa araw. Prone din po yung mga leather seats natin kasi yung mga components nun is made from combustible materials po. Payo na rin ng otoridad, ugaliin sana na mag-park ng sasakyan. Alam mo, Ivan, payo na rin ng otoridad, mas maganda raw talaga na mag-park ng sasakyan sa lilim nang sa ganun nga ay maiwasan itong mag-overheat. Mas maganda rin, Ivan, kung sakali nga na dapat yearly o maintenance nga ng sasakyan sa mga electrical wirings ay ma-check nang sa ganun nga ay maiwasan din itong insidente nga ng sunog. Ivan? Maraming salamat, Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.